Hello, kumusta po sa ating mga kapatid na mga nag-aalaga ng baboy at sa mga kapatid po natin nag-aalaga ng mga kambing at sa mga kapatid po nating farmers at sa mga OFW. Kumusta po kayo dyan? Dahil once din po ako naging OFW, ngayon ay isa na po akong farmer. Ngayon po, samahan niyo po ako at i-tour ko po kayo sa farm sa Bataan. Though marami pa pong kailangan i-develop doon sa farm na yon, at ipapakita ko po sa inyo yung mga bahay ng mga kambing at bahay po ng mga baboy. Tara po, samahan niyo po ako. Ay, Moling, pakabait ka. Noong po nasa bandang Bataan na po tayo, meron nakisabay po sa atin. Nasira daw po yung kanyang bike. O kuya, buko juice ka muna. Saan ka nasirahan? Doon po si may mambok. Saan ka nakatira? Doon po si Melda. Okay ka lang dyan, i-drop na lang kita sa Orani, sa kanto. Doon po si Imelda. Imelda, turo mo na lang sa akin, no? Ganun ka pagka malapit ka na. Thank you. Nandito na po tayo sa farm at ito pong nakikita nyo, ito po yung building ng gestation at saka farrowing pen. At dito naman po yung sa waste management at ang mga fatteners po, nandyan po sila sa baba. So, kung makikita nyo po yan mamaya, wala pong masyadong langaw at hindi po maamoy dahil maganda po yung ating waste management. At tara po, samahan nyo ako at ipapakita ko po sa inyo ang kapaligiran ng ating piggery, maliit na piggery. Ito na nga po pala yung pinapagawa kong depositor para sa mga inahin po. Para dito na po yung bagsak ng lahat ng dumi na po nila. Kasi po mali po yung setup nung farrowing pen tsaka gestation. Kung napanood nyo po yung isa kong video, nandun po yung kung bakit po nagpagawa po ako ng depositor para sa kanila, sa mga inahin. Kasi yung pong original setup po nito mali po. Pumupunta muna lahat ng dumi doon sa mga farrowing pen. Paglilinis po itong mga inahin, which is mali po talaga. Kaya pinabaligtad po natin, meron na po sila sariling depositor ngayon dito. So ito yung setup natin, no? Gas station dito. Doon natatakbo yung dumi. Tapos sa mga big, nandito sa farrowing pen, dyan ang takbo nila. Meron na silang sariling depositor dito. Yung original na depositor. Ito nga po pala yung tambakan ng ating mga dumi ng ating mga baboy. Bali, nilalagay po natin sila sa sako tapos linalagay po natin dyan sa tambakan na yan. Hindi po kasi natin sila pwedeng ilagay sa sprayan na lang at makapunta sa depositor. Agad po mapupuno yung ating mga depositor. So, ang mangyayari po dyan, pag napuno na po yan, magpapagawa pa po ng isa pang tambakan dito, bodega. Tapos, yan naman po yung pupunuin. Pag napuno po yan, o halos malapit na mapuno, ito naman tatanggalin naman ng mga dumi nito. Yung mga panahon na yon, tuyo na po yan. Yan dumi ng mga baboy dyan. Pwede na po yan ibudbud sa lupa. So, yan po yung waste management namin. Makikita nyo, wala po langaw, no? Malinis. Ayan, yan po yung mga, dito naman po yung mga fatteners natin. Meron din pong kulungan dun sa baba. Bali, ayan, yung concrete tank po yan, yun nandun. Pagka meron pong mga maliliit,
limbawa, yung dalawang kulungan na yan, isang batch po yan. Pinipili po namin yung maliliit at hinihiwalay po namin sila. Tulad na itong dalawang to, medyo maliit po yan sa batch na yan. Kaya nakahiwalay po yan. Napaka-importante po niya na hiwalay sila. Dahil po maagarbyado sila sa pagkain. Lalo po sila liliit at pagbentahan na, maiiwan po yung mga yan. At least sa ganyan, makakasabay po yung mga yan. So, ito naman po yung waste management natin dito sa baba. Andito yung mga fattener. So, babagsak dyan. Meron siyang catch bay dyan. Tapos, yung solid maiiwan, sasalukin. Tapos, ayan. Meron na naman siya dito. Tapos, isa pang catch bay dito. So, kung may solid man yan, sa loob, nalilinis yan. Tapos, naka-filter po yan. Kung makita nyo, meron yan. Screen na filter dyan. Tapos, babagsak dito. Ayan. Malaki po ito. Bali, nandyan ang babagsak. Bali, tubig na lang yan, tsaka ihi yung nandyan. Yan. Walang tagas, walang dumi na pumupunta sa sapa. Sapa kasi yung sa ilalim. Importante malagaan natin yung ating mga kalikasan, sapa, ganyan. Tapos dito, meron pong bahay dito. Dito nakatira yung pinsan ko. Pinsan ko po kasi sila yung pinaka parang farm supervisor dito pag wala po tayo. Bali, 5 po silang nagtatrabaho dyan. Yung 4 staying at yung 3 may pamilya. Yan. Dito namin dahil maulan, nangumpay ngayon at nakapatuyo dito, nakasampay dito. Mamaya ipapakain yan. Pero mukhang pwede pang lumabas dahil 1:30 pa lang. Tapos parang wala nang ulan. Yan. Dito namin ginagawa yung mga pagkain nila. Ayan. Mas pasensya na, medyo makalat. Hugas, dyan din. Ayan, mga nagpi-feeds tayo sa kanila. Every morning, pinapakain natin ng feeds yung mga yan. Especially pag maulan. So, ayan ang pang-suporta natin. Nandito yung mga vitamins. Hindi yan nawawalan ng vitamins, syempre. Vitamins ng ating mga kambing. Kompleto po tayo dyan. Vitamin A, D, E, moxicillin, mga ganyan, albendazole, iron dextrans. Ayan, nandyan po. Marami tayong stock. Ayan, mga multivitamins, amino acids, dextron. Ayan. At syempre, hindi mawawala yung asin. Gusto ng kambing yan. Yung inumin nila may asin. Itong barako natin, isa siyang full blood na bower. Linagay natin siya dito dahil dati nasa taas siya. Winawasak niya yung kanyang kulungan pag meron siya naamoy na naglalandi. So, nandyan lang siya. Pag maganda yung panahon, alpas po yung mga yan. Naka-range yung mga yan. Ayun. Itong kulungan na ito, dati palang ruweda to ng manok. Dating gradas to. Dati po kasi kami nagmamanok. Kung makikita nyo, ayan o. Sinementohan na lang yan. Kinonvert namin ng kulungan ng kambing. Hindi na kami naghalaga ng manok panabong. So, ayan po sila. Ito yung mga inahin.
buntis po halos yung mga. Ayan, bali meron itong siyam na cage, no? Ayan, 3, 6, 9. So yung mga nanganganak, buntis, dito sila hanggang sa mga anak sila. Hindi ko kasi sila pwedeng sama-sama sa kulungan dahil pwede sila mag-away-away ang mga buntis, tapos pwedeng maging sanghi po yun ng kanilang ang tawag doon, yung makukunan. Ayan po sila. Ito po yung kulungan ng amin barako dati. Ayan. Pinagsisira niya yan. Yan o, sira po. Ayan, baluktot. Baluktot na baluktot. Pag may naamoy siyang naglalandi. Ayan. Kaya hindi siya uubra kahit kailangan siguro ay makapal na tubo. Ayan, pinagsisira po niya. Ngayon, nandito naman yung mga dumalaga at mga dowlings pa. Yung 6 dito, magwa8 buwan na sila. So, mga ano na yan, ready to breed na po yan. Ayan. Mga malalambing, mababayat. Ayan. Make sure may lona just in case malakas ang hangin or malakas ang ulan. Ayaw ng kambing yung nababasa po sila or masyado silang binabayo ng hangin. Pati sa likod meron po yan. Ayan. Pasensya na po na pahaba yung video. Sana nagustuhan nyo.